Hello mga moms! For today's video, tara samahan niyo naman kami ni Gasi. Sa mga oras na to mga moms, niligo ko na ang batang maliit na to. Nagbababay siya dyan dahil nga sabi ko sa kanya, bababay kami. Chares! Yung mga bata talaga ngayon pag sinabing babay, alam na nila kung anong ibig sabihin nun. Kung napapansin nyo, napakalikot ng sinusuklayan ko. Diyos ko, Gasi Sumakay na kami ng tricycle dun sa pupuntahan namin. Pupunta kasi kami ngayon sa daycare center dito na malapit sa amin. Yes po, tama po yung narinig nyo. Daycare center. Gusto ko na po kasing ipasok si Gasi sa eskwelahan. Alam ko naman po na medyo late na kung i-enroll ko siya. Susubukan ko lang po kung pwede siyang i-sit in. Para next year na pwede na siyang i-enroll, hindi na siya kinakabahan o mahihiya sa mga kaklase niya. Para ba masanay na siya kung papasok na siya next year. Malapit lang naman yung eskwelahan dito, nasa zone 4 kami, tapos yung eskwelahan nasa zone 3. Tapos eto na nga, konting biyahe na lang nakarating na kami. Mabilis lang naman ang pinuntahan namin dito, hindi na kami nagtagal at nagstay pa. Kinausap ko lang sandali si teacher kung pwede nga siyang i-sit in at kung kailan nang pwedeng enrollment para sa edad ni Gasi. Hindi na rin ako nakapag-video sa loob dahil nga puro mga bata ang nando doon. Ang maganda pa nito, tamang-tama yung pagdating namin ni Gasi dito. Dahil nga nakausap namin ng maayos si teacher. Hindi ko na pinakita yung loob kasi nga dahil maraming estudyante sa loob. Next time ko na lang ipapakita sa inyo, magpapaalam muna ako kay teacher kung pwede. Actually, sa puntong to, tapos na kami makapasok sa loob. Hinayaan ko lang si Gasi na maglaro dun sa duyan. Ikukwento ko na lang sa inyo kung ano yung napag-usapan namin ni teacher. So, ganito na ngayong nangyari. Pagkapasok ko nga sa loob, tinanong ko na agad si teacher kung pwede ngang i-sit in si Gasi. Ang sabi niya sa akin, hindi daw siya pwedeng i-sit in kapag ka nagle-lesson sila. Nung sinabi nga niya na hindi pwedeng i-sit in si Gasi, tinanong ko siya kung kailan yung PE day nila o PE time. Sabi niya, tuwing Thursday or Friday daw. So doon ko tinanong kung pwede siyang i-sit in kapag PE day nila para nga may nakakalaro siya at may nakakasalamuha siyang ibang bata. Tapos ayun nga, nung narinig sa akin ni teacher yun, sabi niya, oo, pwede daw siyang i-sit in kapag ganong araw o kapag ganon na ginagawa nila na nagpe-playtime sila. Actually, yun naman talaga yung bala ko o yung gusto ko. Kahit sa isang linggo, meron siyang isang araw na pumupunta sa mga bata na nakakalaro niya. Saka para masanay na siyang pumasok sa eskwelahan kahit once a week lang yun. At least, diba, masasanay din siya kapag dumating na yung araw na pwede na siyang mag-aral o i-enroll, hindi na siya mahihiya sa mga kaklase niya. At saka mga moms, gusto ko rin ma-enhance din yung speech ni Gasi dahil medyo hindi ganun ka-straight yung mga words niya. Dahil nga wala naman kaming ibang kasama dito sa bahay, kami lang dalawa, hindi ko naman siya madalas makausap ng ganun ka-straight talaga. Syempre, no, may ibang gawain din naman ako, hindi naman pwede nakatutok ako palagi sa kanya. Paano naman kami kakain, diba? At paano naman yung mga labahin ko at mga gawain ko pa na iba dito sa bahay? Alam ko naman sa ibang bata sa ganyang edad ay nagsasalita na sila ng straight. Pero wag nyong i-compare si Gasi sa mga bata na yon dahil hindi po lahat ng bata magkakatulad. Pero wala naman sakit si Gasi about sa speech niya. Hindi lang talaga ganun ka-straight yung kanyang salita. Kasi nakakausap ko naman siya kapag may sinasabi ako sa kanya, naririnig naman niya ako tapos tinutugunan naman niya yung mga sinasabi ko sa kanya. Katulad na lang pag sinabi kong maligo na, mag-toothbrush na, kakain na, nagre-response naman siya pero hindi ganun ka-straight yung mga words niya. Kaya naisip ko siyang i-sit in dun sa school para nga mas ma-enhance pa yung speech niya. Dahil mas maraming bata siyang makikita, mas maeengganyo siyang makipag-usap at makipagdaldalan. Dahil nga December na, 2 or 3 times lang siya makakapasok niyan. Dahil syempre, holiday na at pagkatapos next year na ulit siya makakasit in. Tamang-tama, tinanong ko na rin si teacher kung kailan ang enrollment nila. Ang sabi niya sa akin, March or April daw ang early enrollment. Tapos, tinanong ko na rin kung ano yung mga requirements na pwedeng dalhin para nga i-ready ko na, diba? Kasi kung tutuusin, malapit na dahil December na ngayon, so halos 3 months na lang. Hindi naman sa nagmamadali ako na ipasok siya sa school, pero mas magbuti na yun para nga mas marami siyang matutunan. Isa pa yung dahilan na naawa ko sa kanya dahil nga din na wala siyang nakakalaro o nakakausap na ibang bata dito sa bahay. Mantakin nyo, kami lang dalawa tapos maghapon pa kami dito sa bahay, diba? Syempre, bata lang to, naghahanap siya ng makakalaro niya. Anyway, mga moms, yun nga yung nangyari
nangyari sa amin sa pagpunta namin dun sa school. Ayan nga't nag-unbox siya ng mga laruan na bigay ni Lolo Jack. Shout out po kay Lolo Jack. Tuwang-tuwa ang batang maliit sa mga gift ni Lolo Jack sa kanya ng mga sasakyan at airplane. Hindi mo talaga mabibili yung ngiti niya nung nakita niya yung mga laruan na to at itong airplane na to. Yung anak ko, basta konting bagay lang masaya na siya, hindi naman siya ganun kaselan. Kapag nga isinasama ko siya sa SM, Diyos ko, at nakakita ng lobo, iniiyakan niya agad. Yun lang, bukas ulit! Thank you.